mga propeta na parehong nasa Quran at Biblia. Ang Biblia at ang Quran ang mga banal na aklat ng Kristiyano at ng mga Muslim. Bawat isa sa libro na ito ay merong mga laman na wala sa isa. Subalit, maraming mga mahahalagang propeta ang nababanggit sa parehong libro na ito. Ating tunghayan ang ilan sa mga propeta na nababanggit sa Quran at gayon din naman sa Biblia. Sa ika-10 ay si Ibrahim sa Quran o Abraham naman sa Biblia. Ang kasaysayan ng lahing Hudyo ay nagsisimula sa panahon ng Bronze Age sa gitnang silangan. Ito ay nang nangako ang Panginoong Diyos ng isang mamumuno na tinawag na Abram na siya ay magiging ama ng maraming bansa kung gagawin niya ang sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya. Kalaunan, tinawag naman siyang Abraham at itinuring ng mga Hudyo na unang patriarka. Kilala ng mga Muslim si Abraham bilang si Ibrahim na kilala rin bilang Kalilua na nangangahulugang kaibigan ng Diyos at itinuring siyang isang mahalagang propeta sa kanilang pananampalataya. Sa ika-9 naman ay si Musa sa Quran o Moises sa ating Biblia. Ang Arabikong pangalan para kay Moises ay si Musa. Si Moises ay iginigalang sa Islam bilang ang isa na nakipag-usap sa Diyos. Naniniwala ang mga Muslim na direktang nakipag-usap ang Diyos kay Moises. Sa Torah, pati na rin sa Quran, ang Panginoong Diyos ay nakikipag-usap kay Moises malapit sa banal na lupa ng naliliyab na halaman matapos siyang utusan na alisin ang kanyang sandalyas. Sa ika-8 naman ay si Yunus sa Quran o Jonas sa Biblia. Si Yunus ang pamagat ng ika-10 kabanata ng Quran. Siya ay tradisyonal na tinitingnan bilang lubos na mahalaga sa Islam bilang isang propeta na matapat kay Allah at naghatid ng kanyang mga mensahe. Si Yunus o si Jonas lamang ang nababanggit ang pangalan sa Quran sa 12 minor na propeta. Ang kwento, si Jonas ay itinapon sa dagat at mahimalang naligtas sa pamamagitan ng paglamon ng isang malaking isda na kung saan sa tiyan nito ay gumugol siya ng 3 araw at 3 gabi. Matapos ito, inutusan ng Panginoong Diyos ang isda na ilabas si Jonas. Sa ika-7 naman ay si Nuh sa Quran o Noe sa Biblia. Si Nuh na kilala rin bilang Noe ay kinikilala sa Islam bilang isang propeta ng Diyos. Siya ay isang mahalagang figura sa tradisyon ng Islam dahil siya ang isa sa mga pinakaunang mga propeta na ipinadala ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Ayon sa Islam, ang misyon ni Noe ay upang bigyan ng babala ang mga tao na nahuhulog na sa kabulukan at kasalanan. Ngunit, kahit na ipinapangaral niya ng masigasig ang mensahe ng Panginoong Diyos, ang mga tao ay tumanggi na baguhin ang kanilang mga ginagawa na humantong sa pagbuo ng arka at pagkakaroon ng dilubyo. Ito ang dakilang baha. Sa ika-6 naman ay si Jacob sa Quran o Jacob sa Biblia. Si Jacob o kilala rin bilang Jacob ay isang propeta sa Islam. Siya ay kinikilala bilang isang patriarka ng Islam. Sa Biblia, ang pangalang Jacob ay pinalitan ng Israel. Naniniwala naman ang mga Muslim na ipinangaral niya ang parehong paniniwalang monoteistiko o iisang Diyos tulad ng ginawa ng kanyang mga ninuno na si Abraham, Isaac at Ismael. Si Jacob ay binanggit ng 16 na beses sa Quran. Naniniwala ang mga Muslim na si Jacob ay anak ni Isaac at ipinangaral niya ang kahisahan ng Diyos sa buong buhay niya. Tulad ng sa Kristyanismo at Judaismo, ipinapangaral din ng Islam na si Jacob ay may 12 anak na lalaki na ang bawat isa ay magpapatuloy bilang ama ng 12 tribo ng Israel. Sa ika-5 naman ay si Ayub sa Quran o Job sa Biblia. Kay Job, nakikita natin ang isang tao na pinahihintulutan ng Diyos na direktang salakayin ni Satanas. Siya ay isang halimbawa ng katapatan
habang nawawala ang lahat ng mahalaga sa kanya, siya ay nananatiling tapat sa Panginoong Diyos. Ang layunin nito ay ilarawan ang soberanya at katapatan ng Panginoong Diyos sa panahon ng matinding pagdurusa. Sa huli, sinasagot ni Job ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsasabing, "Sinabi ko na, hindi ko maintindihan." Pinagpala ng Panginoong Diyos si Job ng doble kaysa sa kanyang nauna bago magsimula ang mga pagsubok. Sa ika-4 naman ay si Daud sa Quran o David sa Biblia. Si Propeta David o Daud ay kinikilala sa Islam bilang isang propeta, mensahero o rasul at tagapagbigay ng batas ng Panginoong Diyos at bilang isang matuwid na hari ng pinagsamang kaharian ng Israel na mismo ay isang banal na bansa para sa Islam. Siya ay kilalang kilala sa Torah at sa lumang tipan ng Kristiyanong Biblia. Si David ay marahil ang pinakatanyag sa Islam dahil sa pagtalo niya sa higanting Filisteo na si Goliath o Jalut, nang siya ay isang sundalo pa lamang sa hukbo ni Haring Saul. Ang figura ni Propeta David ay may labis na kahalagahan sa Islam sapagkat siya ay isa sa iilang mga propeta na tumatanggap ng isang pinangalanan na ipinahayag na libro. Sinasabi sa Quran na ang Zabur o ang mga awit sa Biblia ay ibinigay kay David. Sa ika-3 naman ay si Sulaiman sa Quran o Solomon sa Biblia. Si Propeta Solomon o Sulaiman ayon sa Quran ay isang hari ng sinaunang Israel na anak ni Propeta David o ni Haring David. Kinikilala ng Quran si Solomon bilang isang propeta at isang hinirang na banal na hari. Ang tradisyon ng Islam sa pangkalahatan ay pinanghahawakan na si Solomon ang pangatlong hari ng Israel at isang makatarungan at matalinong pinuno para sa bansa. Itinuturing ng Islam si Propeta Solomon o Sulaiman bilang isa sa mga hinirang ng Diyos na pinagkalooban ng maraming mga regalo. Ibinigay ng Panginoong Diyos kasama na ang kakayahang magsalita sa mga hayop at kontrolin ang jinn o ang mga demonyo. Ayon din sa mga Muslim, si Solomon ay nanatiling tapat sa nag-iisang Diyos sa buong buhay niya. Sa ika-2 naman ay si Yahya sa Quran o si John the Baptist sa Biblia. Si Yahya o Juan Bautista ay pinarangalan din bilang isang nabi o isang propeta. Siya ay pinaniniwalaan ng mga Muslim na naging saksi sa salita ng Panginoong Diyos at isang propeta na magpapahayag ng pagdating ni Jesus. At ang pinakauna sa ating listahan ay si Isa sa Quran o Jesus sa Biblia. Sa Islam, si Isa o si Jesus ang pinakamahalagang propeta at mensahero ng Panginoong Diyos o ni Allah. Sa mga Kristiyano, siya naman ay ang Mesyas na ipinadala upang gabayan ang mga anak ng Israel ng isang bagong paghahayag. Tulad ng bagong tipan sa mga Kristiyano, ang Quran na sentral na teksto ng Islam ay naglalarawan kay Jesus bilang Mesyas o Al-Masih sa Arabe na ipinanganak ng isang birhen, nagsasagawa ng mga himala na may kasamang mga alagad at tinanggihan din ng mga Hudyo. Ang kahalagahan ni Jesus sa Islam ay makikita sa pagbanggit sa kanya sa Quran sa 73 mga taludtod na may iba't ibang mga pamagat na nakalakip tulad ng anak ni Maria at iba pang mga pang-ugnay na termino na binanggit ng direkta at hindi rin tuwiran ng higit sa 187 beses. Siya ang pinakamaraming beses na nabanggit na tao sa Quran sa pamamagitan ng sanggunian. Kaya't kahit na ang mga kapatid nating Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, isang mahalagang kritikal na pagkakaiba sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyanong pananaw sa kanya, ang mga Muslim naman ay naniniwala na si Jesus o Isa ay isang mahalagang propeta. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button,
mag-subscribe sa aking channel.